Sara, bumisita to sa nung isang araw to na bumisita sa INC o Iglesia ni Cristo. Binisita niya si Eduardo V. Manalo, ang executive ministry ng INC o Iglesia ni Cristo. So pumunta siya doon, nag-courtesy call daw to, ng pangalawang beses na to siya pumunta ng INC para bumisita doon, pero baka sabihin na naman to sa iba na parte sa politika ang pinag-usapan nila. Para sa akin, Iglesia ni Cristo is grupo naman yan sa religious group nga. So di natin maano na parte sa politika ang pag-usapan nila. So sa mga bagay na ibang bagay siguro na pag-usapan nila doon, pwede. Pero sa parte sa politika na yun talaga na anuhin natin, para sa akin lang naman ha. Pero sa inyong nanonood nito, lalo sa mga anti-Duterte, hindi kayo natutuwa nito sa pinapanood nyo ngayon. O kaya naririnig nyo. So ipasok ko tong news ng Net25 na confirm na nandun siya noong isang araw. Para baka sabihin nyo naman, fake news ako dito. Ipasok ko muna to. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng iglesia, kabilang sa mga ito ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. So ayan yung laman ng balita ng Net25. Although kahapon yun na nilabas nila, binalita nila. So nung isang araw yun, kasi kahapon ang binanggit, di ba, ni Alex Santos na nandun nga, na pumunta sa Central, parang pinaka nila yan pinaka head office ng tsaka head office na rin. Nandiyan ang opisina Nakapunta ako diyan dati sa Iglesia ni Cristo. Nakapasok ako diyan pero hindi ako nagsamba diyan. May lang ako diyan, may pinuntahan lang ako diyan dati noong kapanahunan na talagang pa ako nagtatrabaho diyan sa Maynila, sa Pilipinas. Nakapasok ako diyan, napakalaki yan. Nandiyan yung pinaka-opisina nila, nandiyan yung kung sa Katoliko yan, pinaka-katedral, yung simbahan ay ng laki-laki yan sa loob, malaking compound, nandiyan yung mga may eskwelahan dyan, ang new era sa kanila yan So ang dami niyan sa mga basta malaking compound yan, yung Iglesia ni Cristo. So pumunta siya doon, baka sabihin naman natin sabihin sa iba na politika ang pag-usapan. So di natin kasi ang Iglesia ni Cristo ay isang organisasyon sa relihiyon. So mayroon siguro siyang pinuntahan doon o nagpasalamat. Baka yung mga programa niya sa OVP, baka sumuporta to ang Iglesia ni Cristo. Di natin alam Akin lang to.
sumuporta tong OVP. Sa OVP tong Iglesia ni Cristo, kaya siguro pinasalamatan niya para papersonal niya mapag-abot yung pasalamat niya kay Eduardo V. Manalo, yung executive ministry nga tong sa Iglesia ni Cristo. So maganda rin ang niya talaga, kasi kung nakatulong talaga tong Iglesia ni Cristo, sa palagay ko talagang personal niya mismo na pumunta doon, presensya talaga niya. So sa mga politika, pag haluan natin ng politika to sa mga anti-Duterte, hindi maganda to sa kanila. Kasi sabihin naman namumulitika na naman to. Nagkataon pa ngayon na kasagsagan ng nagpa-file ng candidacy. So nagkataon din na pumunta ang VP sa Iglesia ni Cristo. Baka sabihin na naman, humingi ng boto yun, humingi ng suporta yun. So di natin alam nga, kasi iba yung kasi wala pa namang eleksyon eh. Hindi pa naman talaga eleksyon. Kung eleksyon to ngayon, magpalapit na palapit ang eleksyon, pwede sabihin na baka humingi ng tulong. Pero di natin alam, baka ang napag-usapan na doon is parte doon sa mga tulong. Kasi nakikita naman natin sa video kung gaano rin tutulong ang INC sa mga tao na kailangan talagang tulungan. So ito yung dahilan. Tapos yung anti-Duterte, pro-Duterte, natutuwa. Ako mismo, kasi imagine ba naman na tinulungan niyan siya nung panahon din ng siya ang kumandidato ng vice presidente, o kaya noon pa na kumandidato siya ng mayor sa Davao, baka sinuportahan siya ng gusto ng Iglesia ni Cristo hanggang nag-VP siya. Yun yung na pinasalamatan din niya. Plus nabanggit ko na rin na baka tumulong ng gusto tong Iglesia ni Cristo sa kanyang mga programa sa gobyerno, lalo sa OVP. Dahil alam naman natin na magkano lang yung budget na binigay ngayon sa Kongreso. Hopefully, pagdating sa Senado, madagdagan yun. Masingitan pa ng kahit man lang magkano. Malay mo na ibigay sa INC yung kakulangan na mga pamigay niya hindi ko nabagit pera ha. Baka may mga project siya na pamigay kung sa mga nasalanta ng mga bagyo, mga ganun. Alam naman natin, may bagyo rin na dalawa pumasok sa Pilipinas na kailangan talaga ng tulungan ang mga tao na naapektuhan. So siguro, madugtong-dugtong natin yung istorya. Pero isang tabi natin ang politika, kasi sa bagay, ang Iglesia ni Cristo naman kasi hindi naman talaga rin natin ito na sumusuporta sila sa kandidato nilang sinusuportaan kung sino man. Itong Administrasyon Marcos, nung panahon ng kandidato siya, sinuportaan naman doon ng Iglesia. Panahon din ni Presidente Duterte, ganun din, sumuporta ang Iglesia ni Cristo nito, plus mga senador, kasi malaking grupo to. Kapag ito yung sumama sa kandidato mo, ito yung magsuporta sa kandidato mo, panigurado mananalo ka. Hindi ka na talaga mag-isip na matatalo ka kasi suportado ka ng mga tao na to. Kasi itong mga tao na to, itong grupo na to, na Iglesia ni Cristo, to talaga sila. Buo ang suporta. Hindi to ganito ang ibang tao. Hindi yan sila. Buo talaga ang ibibigay nilang suporta niya. Baga, sila. Nandyan talaga sila sa iyo. So ito yung sabi ko nga, yung mga pro-Duterte, natutuwa rin. Pero ang anti-Duterte nito sigurado. Anti-Duterte sigurado talaga na nagmamaktol na naman to sa inis, o kaya sabihin na naman, politika nga naman. So, ganun ang nangyayari nung mga nagdaang araw. So, isa pa, ang banggitin ko dito, ito yung anak ni Pulong Duterte, na kumandidato si Rodrigo Duterte, kumandidato ng konsihal sa 1st District ng Davao. So may napanood akong video na sinabi congressman daw sa Congress. Hindi, mali. 1st District ng Davao, kakandidato si Rodrigo Duterte ng konsihal sa 1st District ng Davao City. Sa Davao City. Pero hindi pa siya naghain ng kanyang certificate of candidacy para sa 2025 midterm elections. Sinamahan lang ni Congressman Pulong ang kanyang anak na si Rigo Duterte sa paghahain ng COC para sa pagtakbong konsihal sa unang distrito ng Davao City. So,
Ito si Rodrigo Duterte, apo to ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bali, pangalan niya ngayon, Rodrigo Duterte, the second daw siya sa kanyang lolo. So, ito yung mukha niya, nakikita ko nito na kamukha ng tatay niya, ni Pulong o Paulo Duterte. Magkamukha talaga sila. So, kahapon yan siya nag-file ng candidacy sa COMELEC para nga sa dito sa kanyang minimiti rin na pagka-konsihal sa Davao City. Tapos yung kapatid pala nito, isa rin kapitan sa dyan din sa Davao City, isa sa barangay sa Davao City. So, ito na, ang mga Duterte na ginawa nilang, alam mo naman, pagpolitika talaga. Yung mga anak mo, pamilya nyo nandyan sa politika, kayong lahat sasali talaga dyan kasi ganyan na ang dugo ng mga politiko eh. Dinastiya na. Ako, ano ko sabihin na, pro Duterte ako, pero di talaga maiwasan na hindi talaga sabihin na di mag-dynasty. Nandyan talaga ang mga tao na kung ano nila, yung kinahiligan na politika, nandyan ang mga kamag-anak na nila, politika na rin. Itong bata na to, bata pa nito, pumalaot na rin sa politika. Nasa nasa konsiho pa lang ng Davao City. So, mas maganda rin para sa akin kasi ito mga to, nahuhubog na yung sarili nila sa politika. Andiyan na sila na kaya kay itong anak ni Bongbong Marcos, ito si Sandro. Ito ngang si Sandro dumiretso agad to ng congressman, nanalo sa Ilocos. Ito pa kayang mga Duterte na nandyan mo na sa mababa mo ng posisyon, at least man lang pag napag-aralan nila yan, pwede na silang tumakbo sa mga higher position sa sunod na mga eleksyon. So, ganyan talaga ang politika. Dynasty man yan, matrapo man yan, ganun ang sistema sa atin sa Pilipinas. Mga kalahi mo talagang nandyan na. Talaga yan. Ikakalat mo talaga yan dyan sila. Hindi naman solo lang din to na mga politika na na clan nila nandyan. Pero yung mayroong iba-iba ngayon nag-file ng candidacy na mag-ina, magtatay, maglulu, lahat na. Kaya, mas maganda para sa akin itong nangyari ngayong nakaraang araw. Lalong-lalo na to kay VP Sara na pinuntahan niya yung Iglesia ni Cristo, na binisita niya. So, ang laking impact din to sa kanya kasi lalo na nakikita natin ngayon na ba talaga ang Kongreso. At least, pag sinabi man lang na pumunta siya doon, tapos ang mayroong nagko-comment dyan, magnanakaw daw, mga ano-ano pang pinagsasabi, siguro naman itong Iglesia ni Cristo, kung hindi to siya katanggap-tanggap yung ginagawa ni VP Sara ngayon. Pag sabihin na pwede ba ako mag-courtesy call sa inyo, baka tatanggihan to. Hindi naman siguro to tinanggihan talaga to siya. Bakit tinanggap siya doon? Okay naman yung pagtanggap nila. Ang politika, nandyan lang talaga yung magiging judgmental talaga yung mga tao. Pero mayroon tayong hindi magiging judgmental kasi nakikita natin, yun ang hindi natin pwede i-judgmental. Nakikita natin sa Kongreso, sino bang dihado talaga? VP Sara ang dihado. Hindi talaga siya dyan na sa Kongreso kasi ang daming mga tao dyan na pinagtutulungan talaga siya. Ngayon, taong bayan na ang humusga. Taong bayan na ang tutingin sa kanya. Isa na kami dyan mga OFW na tinitingnan namin talaga ang sitwasyon sa atin. Okay, sabi ko nga, ito babae pero ang umaatrakan nito mga lalaking congressman. Karamihan mayroon din babae. So, kami mga taong bayan, tumitingin kami sa ating VP Sara kung ano ba talaga ang ginagawa na ngayon dyan sa Kongreso. Mukha na talagang hindi maganda. Lahat naman ngayon nagkukumit, hindi na gustuhan dyan nga sa Kongreso. Lalo na ito yung Quadcom. Parang naggawa lang talaga sila ng mga dyan na naghalungkat ng mga bagong kaso. Okay, fine, naghalungkat kayo ng bagong kaso. Pero para sa akin, nagsayang kayo ng oras dyan, nagsayang rin kayo ng pera ng taong bayan. So, wala tayong dyan. Wala tayong magagawa dyan. Wala akong magagawa dyan sa inyo. Pasikat kayo lahat dyan, kahambugan nyo. Yun sinasabi ko nga.
So kami, patuloy kaming sumusuporta doon sa mga taong karapat-dapat na magserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil yan ang gusto namin ngayon, ang magserbisyo sa tao. Hindi yung tao magserbisyo doon sa mga politikong hinahangad lang ay puro interes.